dapat ang mahiya? Bakit mo sabihin mahiya naman kayo? Dapat hindi mo ba sabihin mahiya tayong lahat? Mahiya naman daw kayo. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Hindi ba ikaw dapat ang numero uno? Ikaw, pinapasa mo ang responsibilidad mo pagka-presidente sa mga ibang mangungurakot. Dapat ang dialogue mo doon sa zona mo ay mahiya tayong lahat sa ginawa natin na paglustay ng pera dyan sa flood control. Tumaan sa iyo yung 2025 budget. Nagyabang ka na I have the veto power. Oh, pero ilan lang ang binito mo? 21 billion. Pinalusot mo lahat. Nag-excuse ka dahil may usapan na kayo under the table. Yung pag-usapan ngayong hapon, lalo na tungkol sa kabulastugan, kasinungalingan at katawa-tawa na SONA or State of the Nation Address ng bangag na Pangulo na si Marcos Macoy Jr. Mahiya naman kayo, sabi. Mahiya naman kayo. Okay. So pakinggan muna natin at bigyan natin ng ating komentaryo. Kung ano ka babaw, ano ka bubuhan ang mga pinagsasabi nitong taong ito. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman daw kayo sa mga pera alang-alang sa ating mga anak. Sino ba tinutukoy mo? Di ba anak mo kasama dyan sa mga pumapalakpak? Numero 1 pumirma sa impeachment. Ilan ba ang budget ng anak mo, Marcos Jr., na flood control project doon sa kanyang distrito? May ano ka ba? May lakas na loob ka ba na tanungin mo kung anong amount ang nalustay ng anak mo doon sa kanyang distrito sa Ilocos Norte, Marcos Jr.? Anong kinabukasan? Hindi sa anak mo kasi isa siya sa mga membro ng Kongreso. Wala kang pag-aaral sa mga pinagdadaldal mo. Paring Ado, anong masasabi mo dito sa kabulastugan na sinasabi nitong Marcos Jr.? Kasama na yung anak niya, kaya mahiya naman kayo sa mga apo natin. Apo. Sa mga apo na mga matitino. Paring Eli, ikaw naman. Okay, dito, meron tingin mo? news dito para mas tayo. Okay. Ang binabanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang zona na mahiya naman kayo, kitang-kita niya raw na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Yung iba naman ay guni-guni lang, ibig sabihin ghost project para hindi na raw maulit. So yung unang ginawa niya ay yung DPWH ay pinasasubmit immediately ng listahan ng mga flood control projects mula sa bawat rehiyon simula noong yung sa loob ng 3 taon na kanyang termino. Ayun. Okay, pero ganito yan. Okay. Saan ba nanggaling yung pera na nilustay dyan sa flood control? Halimbawa, noong 2025, nagsalita ang mga nakadiskubre na niyayari ng mga congressman at senador ang BICAM. Nagpunta sa Kongreso, sa Korte Suprema, ang iilan sa ating mga matitino na mga mamayan at kini-question yung mga blanco na dinagdag lang at dinagdagan yung blanco na resulta ng BICAM, mga kababayan. Pagkatapos ng BICAM na approve blanco, pinagdadagdagan ng ilan ang mga amount. Pero sino ang nag-release ng pondo na yan? Itong kumag na Marcos na ito. Tapos ngayon, sasabihin mo na mahiya naman kayo. Hindi ba ikaw dapat ang mahiya? Bakit mo pinirmahan yung budget na yan?
na nagdala o nakalagay ang mga pondo para lustayin ng mga proyekto na flood control. Hindi ba ikaw dapat ang numero 1? Bakit mo sabihin, mahiya naman kayo? Dapat hindi mo ba sabihin, mahiya tayong lahat? Dahil tayo ang may kagagawan nitong kabulastugan na ito. Ikaw, pinapasa mo ang responsibilidad mo pagka-presidente sa mga ibang mangungurakot na nung sinabi mong mahiya kayo, hindi nahiya, nagpapalakpakan. Pero may isa akong napuna na hindi pumapalakpak. Anong pangalan noon, pare? Yung hindi pumapalakpak? Na ngayon na Deputy Speaker. Deputy Speaker. Anong pangalan noon? J.J. Suarez. Oo. Habang nagpapalakpakan ng... habang nagpapalakpakan ng mga congressman. Baka hindi siya makukuha yung maging APRO chairman. Baka nagdamdam. Hindi siya pumapalakpak sa sinasabi ni Marcos na mahiya naman kayo. Siguro, matino naman yung tatay nito, matalik kong kaibigan yung tatay nito, si Danny Suarez. Hindi ko alam kung itong anak ay matino ba. Pero hindi siya pumalakpak. Anong ibig sabihin pagka hindi ka pumalakpak pala? Hindi ka sumasangayon. Hindi ka sumasangayon. Ibig sabihin, tinamaan ka. Tinamaan or hindi ka sangayon na bakit kami lang? Sabi siguro ni JJ, bakit kami lang ang mahiya? Di ba ikaw ang numero 1 mahiya dahil ikaw ang pumirma ng budget? So dapat tayong lahat. Dapat tayong lahat. Bakit mo pinapasa sa amin yung kabulastugan mo, Marcos? Sinasabi ni JJ Suarez. Kasi hindi siya pumalakpak eh. Kitang-kita sa entablado eh. So, anong masasabi mo, pare? Pero dito sa flood control, kasi di ba nasa Amerika siya, nananasa yung bagyo, ako sa tingin ko parang naka-eskapo rito si Pangulo sa mga banat at panitisi. Kasi pinagmalaki niya nung 2024 zona niya na 5,500 flood control projects ang natapos na at marami pang ginagawa. At base sa 2025 yung General Appropriations Act, 300 billion pesos ang ilan sa flood control. So, yes. Sabi niya, wala. So, inaamin niya na mayroong corruption na safety. Pero balikan natin. Noong 2024 zona, sinabi niya, pinagyabang niya na mayroong 5,500 flood control project. Natapos na. After 1 week, nabanlas daw. Sabi niya sa speech niya, anong magawa natin? Nabanlas yung mga flood control. So, that was in 2024. Towards August, September, October. Kasi a week after na nagsona siya, dumaguso yung napakalakas na ulan. At yung after kaya nga kinansyawan na siya na nasaan yung 5,500? Pero sa kabubuhan niya o sa kasinungalingan niya, bakit alam mo na wala yung 5,500, bakit mo pa rin pinirmahan yung 300 billion na flood control project? Kung napansin mo na wala pala yung 5,000, hindi ka ba nag-imbestiga si Amy Marcos Hindi mo ba pinapakinggan or siguro bangag ka nung araw na yan, hindi mo napakinggan yung inquiry doon na sinasabi ni Bunuan na wala kaming development plan or program for flood control. 1 billion a day ang ginagastos. And yet, noong pinuna na yung 2025 budget at binisto yung mga blanco at binisto yung mga insertion doon, pinirmahan mo pa rin. You only took 21 billion. So, kung sino man ang numero 1 mabiblame sa kabulastugan na yan, sa katarantaduhan na yan, ikaw ang numero 1 na may kagagawan yan. At ikaw ang numero 1, Marcos, na dapat mahiya. Hindi mo sila sasabihin na mahiya kayo.
dapat ang dialogue mo doon sa zona mo ay mahiya tayong lahat sa ginawa natin na paglustay ng pera dyan sa flood control. Hindi ba pare, tama yung sinasabi natin? What can you say about that, Balingado? Paulit-ulit na nga tayo dyan eh. Lalo na nung Ibunyag na sa loob ng 3 taon, 3 hanggang 4 na taon, no? Na panunungkulan niya, lumalabas yung flood control project niya was 283 billion a year. Samantalang pinababalatan niya kay Ping Lacson yung flood control program ni Duterte, yung flood control program ni Duterte 105 billion a year lang. Ha? Ito 300 plus. 300. Ito halos 300. And wala pa makita. And yung flood control program is even bigger than the 200 billion allotted to the Department of Agriculture. Oh, nasaan yung pagmamalasakit mo sa taong bayan? Yung food security. Ha? Ginagawa mong yung mga kakampi mo, ginagawa mong kumurakot at kumuha ng pera kasi akala mo magamit ng mga tao mo para mapanalo 100% yung mga kandidato mo. Yun ang tunay. Kasi you had the chance, Marcos, you had the chance to provide reform. Yeah. Dumaan sa iyo yung 2025 budget. Nagyabang ka na I have the veto power. Pero ilan lang ang binito mo? 21 billion. Pinalusot mo lahat. And, bakit mo pinalusot? Sasabihin mo, nagmamadali tayo, 21 billion lang. Huwag mong lukuhin ang taong bayan. Under the Constitution, under the powers of the President can return, can bring it back, have it back to the House of Representatives and the Senate, yung budget na hindi nag-comply sa NEP or hindi nag-comply sa rules governing the approval of the budget. Pero nag-excuse ka dahil may usapan na kayo under the table. Para talaga doon sa election yun. Kung nag-announce mo na, I'm sorry, I have vetoed 21 billion. When you had the chance to have the budget reconstituted, to have the budget reviewed, to bring it back to the BICAM or bring it back to the individual House of Representatives and the Senate individually. So, wag mo sabihin ngayon sa taong bayan at sa mga lingkumpok mo na mga audience dyan na mahiya naman sila. Ito